Sir! Nakita ko po, sir! Ang kapal ng mukha niya! Ang boses ni Yaya Ditas ay kasing talim ng bubog na tumusok sa pandinig ni Maria. Pagkatapos ay ang boses ni Enrico Villaverde, malamig at walang anumang emosyon. Lumabas ka, isang salita, dalawang pantig. Pero para kay Maria, iyon ang tunog ng pagguho ng mundo. Tumigil ang lahat. Ang paguga ng kuna ni Baby Rafael, ang pag-ikot ng mamahaling orasan sa dingding, pati ang pagtibok ng sarili niyang puso. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ilang minuto lang ang nakalipas ay maingat na nagpatahan sa isang sanggol na halos hindi na humihinga sa gutom. Ang mga kamay na nagbigay ng init at buhay. Ngayon, ang mga kamay na yon ay nanginginig sa isang sulok. Pero sir, nabasag ang boses ni Maria. Halos pabulong na lang. Wala po akong ginagawang masama. Wala. Tumingin si Enrico sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Maria ang isang klase ng sakit na hindi para sa kanya, isang galit na hinahanapan lang ng mapagbubuntunan. You think you can use my son? You think you can use his desperation to get my sympathy? To get to me? Nakatayo sa likod ni Enrico si Yaya Ditas, ang mga matay nagpapanggap na puno ng luha. Pasensya na po, sir. Nakita ko po talaga. Pag-alis ninyo, bigla niyang kinuha si Baby Rafael. Tapos ginawa niya yon. Parang inakit niya kayo gamit ang bata. Bawat salita ay isang sampal. Gustong sumigaw ni Maria. Gustong ipaliwanag na ang gatas sa kanyang dibdib ay alaala ng sarili niyang anak na kinuha ng bagyo. Na ang pagpapasuso niya kay Rafael ay hindi plano, kundi bugso ng damdamin ng isang inang nakakita ng sanggol na naghihingalo. Pero paano niya ipapaliwanag iyon sa isang taong ayaw makinig? Paano niya ipagtatanggol ang sarili sa isang hatol na naibigay na? Hindi po totoo yan, umiiling na sabi ni Maria. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Umiiyak po si Baby. Ayaw niyang inumin ang gatas sa bote. Gutom na gutom po siya. And you think you are his mother? Putol ni Enrico, ang bawat salita ay may kasamang lason. Isa ka lang katulong, isang hamak na katulong. Ang salitang iyon, katulong, ay tumatak sa isip niya. Oo, iyon lang siya sa bahay na ito. Pero nang yakapin niya si Rafael, naramdaman niyang higit pa siya roon. Naramdaman niyang muli siyang naging isang ina. Isang ilusyon na winasak ng isang malupit na katotohanan. Kunin mo ang mga gamit mo, utos ni Enrico, bago ito tumalikod na para bang diring-diri itong makita pa ang mukha niya. Ayokong makita ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito kahit isang segundo pa. Hindi na siya lumingon. Naglakad ito palayo. Naiwan si Maria. Nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Kaharap ang mapanuyang ngiti ni Yaya Ditas. Wala nang nagawa si Maria kundi ang tumalikod at maglakad patungo sa kanyang maliit na kwarto sa gilid ng kusina. Ang bawat hakbang ay parang may pabigat na 1 tonelada. Napadaan siya sa nursery. Sa siwang ng pinto, natanaw niya ang mahimbing ng natutulog na si Rafael sa kanyang kuna. Ang munting anghel na nawala sa kanya. At ang anghel na iiwan niya ngayon dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa. May kumirot sa dibdib niya, isang sakit na mas matindi pa sa pagkawala ng sarili niyang anak. Dahil noon, kalikasan ang kalaban niya. Ngayon, kasakiman at kalupitan ng tao. Mabilis niyang iniligpit ang iilang piraso ng damit sa isang luma at may tastas na bag. Walang litrato, walang alaala. Ang tanging dala niya pag-alis ay ang bigat sa kanyang dibdib at ang kahihiyan. Paglabas niya, nadatnan niya ang pinto na nakabukas na. Isang utos na hindi kailangang sabihin. Hindi na siya nag-angat ng tingin. Hindi na niya tinignan si Enrico na nakatayo malapit sa hagdan o si Yaya Ditas
na may ngiting tagumpay sa mga labi. Naglakad siya palabas. Ramdam niya ang lamig ng gabi sa kanyang balat. Narinig niya ang malakas na pagsara ng malaking pinto sa kanyang likuran. Pagkatapos, ang mas matinis na tunog ng pag-lock ng bakal na. Isang tunog na nagsasabing wala na siyang babalikan. Nakatayo siya sa madilim na kalsada, sa labas ng isang mansyon na hindi kailanman naging tahanan. Walang pera, walang patutunguhan, walang dala kundi isang bag ng damit at isang pusong durog na durog. Ang kalabog ng bakal na gate ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Maria. Isang huling paalam mula sa mundong panandalian niyang tinirhan. Dati, ang tunog na yon ay nangangahulugang seguridad. Ngayon, nangangahulugan ito ng pagtataboy. Naglakad siya nang walang tiyak na direksyon, yakap ang sarili laban sa lamig at sa mga matang mapanuri ng iilang taong napapadaan. Ang mga ilaw ng poste ay tila nanunukso, nagbibigay liwanag sa kanyang kahabag-habag na kalagayan. Dumaan ang isang jeepney, puno ng mga pasaherong pauwi sa kani-kanilang pamilya. Napakagatlabi si Maria. Wala siyang pamilyang babalikan at kahit 5, wala siyang pamasahe. Ang isip niya ay hindi sa sarili niyang kapakanan, kundi sa batang iniwan niya. Kumusta na kaya si Baby Rafael? Pinakain na kaya siya ng maayos ni Yaya Ditas? O baka hinahayaan na lang siyang umiyak hanggang sa mapagod? Ang mga tanong na yon ay mas masakit pa kaysa sa mga batong tumutusok sa manipis niyang tsinelas. Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang pangalan ang pumasok sa isip niya. Isang lugar, isang pag-asa. Brenda, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa sa Bicol, ang kasama niyang nakipagsapalaran sa Maynila. Nagtatrabaho si Brenda sa isang maliit na karinderya sa Quiapo, malayo. Pero yun lang ang tanging lugar na alam niya. Nagtanong-tanong siya, naglakad ng naglakad, habang ang buwan ay dahan-dahang gumagapang sa kalangitan. Ang pagod at gutom ay hindi niya gaanong alintana. Ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang imahe ng nakangiting mukha ni Brenda. Ilang oras ang lumipas bago niya natanaw ang pamilyar na ilaw ng karinderya. Sa loob, abala si Brenda sa pag-aasikaso ng mga huling customer. Pagpasok ni Maria, lahat ng ingay ay tila humina. Napalingon si Brenda. Ang nangiti sa labi nito ay agad napalitan ng pag-aalala. Mars? Maria, anong nangyari sa'yo? Binitawan ni Brenda ang hawak na sandok at agad siyang nilapitan. Bakit ganyan ang itsura mo? Saan ka galing? Hindi nakasagot si Maria. Sa wakas, nang makita niya ang nag-aalala lang mukha ng kaibigan, bumigay na ang lahat ng pigil niya. Humagulgol siya, isang iyak na puno ng sakit, pagod, at kahihiyan. Hindi na nagtanong pa si Brenda. Inakay niya si Maria sa isang upuan sa sulok, malayo sa mga mata ng tao. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang ito ng isang mangkok, nagsandok ng mainit na arroz caldo, at inilapag sa harapan niya. Dito ka muna, sabi ni Brenda sa mahinang boses. Kumain ka muna. Magpahinga ka. Ang simpleng gesto na yon, ang init ng sabaw na dumadampi sa kanyang mga kamay, ang nagbigay kay Maria ng lakas na ikwento ang lahat. Habang nagsasalita siya, ang pag-aalala sa mukha ni Brenda ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Walang hiya sila, gigil na sabi ni Brenda. Hayop ang amo mo na yon. At yung Ditas na yon, dapat sa kanya sinusunog sa impyerno. Samantala, pabalik sa mansyon ng mga Villaverde, ang katahimikan ay binasag ng walang tigil na pag-iyak ni Baby Rafael. Tahan na, bata ka. Ano bang problema mo? Iritableng sabi ni Yaya Ditas habang pilit isinusubo ang bote ng gatas sa sanggol, pero iwinawasiwas lang ito ni Rafael. Nasa loob ng kanyang opisina si Enrico, pilit na ibinabaling ang atensyon sa mga papeles, pero ang yak ng bata ay tumatagos sa makapal na pinto at pader. Tumatagos ito sa kanyang konsensya. Lumabas si Yaya Ditas ng nursery, iniwan ang umiiyak na sanggol.
Pumunta siya sa isang madilim na pasilyo kung saan walang makakarinig at kinuha ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang tinawagan niya. "Hello, Donya?" Pabulong niyang sabi. "Opo, tapos na po. Wala na siya." May sinabi ang tao sa kabilang linya. "Opo, Donya, ayon sa plano." Sagot ni Yaya Ditas bago mabilis na ibaba ang tawag. Sa loob ng opisina, tinitigan ni Enrico ang litrato ng kanyang yumaong asawa. Ang iyak ni Rafael ay parang isang akusasyon. Isang paalala ng kanyang kabiguan bilang ama. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang numero na pamilyar sa kanya, ang abogado ng pamilya. "Enrico," sabi ng boses sa kabilang linya. Seryoso at walang paligoy-ligoy. "I have urgent news." Tumawag ang abogado ni Doña Elvira. "She has officially filed a petition with the court." Napakunot ang noo ni Enrico. "Petition for what?" Humugot ng malalim na hininga ang abogado bago sumagot. "She's petitioning for the full and sole guardianship of your son, Rafael." "She's petitioning for the full and sole guardianship of your son, Rafael." Ang mga salita ng abogado ay parang malalamig na kamay na biglang sumakal kay Enrico. For a moment, he couldn't breathe. "What? On what grounds?" Tanong niya. Ang boses ay mahinahon pa, pero may nagbabadyang unos. Sa background, ang iyak ni Rafael ay hindi tumitigil. Isang soundtrack sa biglaang gulo ng kanyang buhay. "She's claiming you are an unfit father, Enrico. Negligent. She's citing your extended absences and the incident tonight with the maid." Nanlaki ang mga mata ni Enrico. That fast? Paano niya nalaman ang tungkol doon? Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. "I think we both know the answer to that. Your mother-in-law has eyes and ears everywhere, Yaya Ditas." Biglang nag-init ang ulo ni Enrico. Hindi lang dahil sa pakikialam ni Doña Elvira, kundi dahil sa katotohanang ginagamit nito ang sarili niyang kahinaan laban sa kanya. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa. Ang pag-iwas niya sa sarili niyang anak. Lahat ng iyon ngayon ay armas na nakatutok sa kanya. "I'll handle it," mariin niyang sabi, bago ibaba ang tawag. Ngunit bigla, sa gitna ng kanyang galit, napansin niya ang isang bagay na mas nakakabahala. Katahimikan. Tumigil ang pag-iyak ni Rafael. Isang katahimikang hindi nagdulot ng kapayapaan, kundi ng takot. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng opisina. Naabutan niya si Yaya Ditas, napapalabas din ng nursery, may bakas ng pagkataranta sa mukha. "Sir?" "Anong nangyari? Bakit tumigil?" "Ay, hindi ko po alam, sir." Nanginginig na sabi ng yaya. Bigla na lang po siyang nanghina. Mainit na mainit po siya. Walang sabi-sabing pumasok si Enrico sa kwarto ng bata. At doon, nakita niya ang kanyang anak. Maputla ang mga labi. Namumula ang mga pisngi dahil sa lagnat. At ang paghinga ay mababaw. Isang klase ng takot na hindi pa niya naramdaman kailanman ang biglang bumalot sa kanya. Mas matindi pa sa takot na mawalan ng pera o ng kumpanya. Ito ang takot na mawalan ng isang piraso ng kanyang sarili na hindi pa niya lubusang nakikilala. "Get out!" Mahina niyang utos kay Yaya Ditas. "Pipo? Get out!" Sigaw niya. Nataranta ang yaya at mabilis na lumabas. Nilapitan ni Enrico ang kuna. Dahan-dahan, sa kauna-unahang pagkakataon, binuhat niya ang sarili niyang anak. Ramdam niya ang nag-aalab na init mula sa munting katawan nito. Napakaliit. Napakahina. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Enrico ang bigat ng kanyang pagiging ama. Ang bigat ng kanyang pagkukulang. "Call a doctor, now!" Sigaw niya habang yakap ang anak. Mabilis na dumating ang family doctor nila, isang matandang lalaki na may malalim na pangunawa sa mga mata. Maingat niyang sinuri si Rafael habang si Enrico ay nagpabalik-balik sa isang sulok na parang isang hayop na nakakulong. Uminom po ba siya ng gatas?
Tanong ng doktor. Ayaw po, Doc. Mabilis na sagot ni Yaya Ditas na nakatayo sa may pinto. Sinubukan ko po ang lahat, pero isinusuka niya lang po. Pagkatapos ng ilang minuto, inalis ng doktor ang kanyang stethoscope at humarap kay Enrico na may seryosong mukha. He's severely dehydrated and malnourished, Enrico. Is he sick? Anong sakit niya? Umiling ang doktor. Ang mga sumunod niyang sinabi ay tumama kay Enrico na parang isang malaking malyete. He's not sick, Mr. Villaverde. He's starving. Natigilan si Enrico. So starving? How is that possible? His formula is the most expensive brand. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ang presyo ang basehan, sabi ng doktor. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. His body, it's showing signs of adjusting to something else. May mga palatandaan na nasanay siya sa gatas ng ina. Gatas ng ina. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa isip ni Enrico. Bigla niyang naalala ang eksenang naabutan niya. Si Maria, si Baby Rafael ang damit na nakataas. Ang akusasyon ni Yaya Ditas, ang sarili niyang galit. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit, hindi para bumuo ng isang magandang larawan, kundi ng isang karumal-dumal na pagkakamali. Ang mga mata niya ay dahan-dahang napatingin kay Yaya Ditas, na biglang namutla at umiwas ng tingin. May iba pa bang nag-alaga sa kanya? Tanong ng doktor. A wet nurse perhaps? Hindi nakasagot si Enrico. Ang isip niya ay lumilipad. Sinusubukang tanggapin ang bigat ng katotohanan. Nilibot niya ang tingin sa buong kwarto na para bang naghahanap ng sagot sa mga pader. At doon, sa ibabaw ng isang aparador, sa likod ng isang teddy bear, may nakita siyang isang maliit, halos hindi mapansing bagay, isang munting itim na lente, at isang maliit na ilaw na kumukurap-kurap, isang hidden camera. Hindi niya alam kung sino ang naglagay noon doon, pero alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang camera at ang kanyang laptop. Doc, gawin niyo ang lahat para gumaling ang anak ko, sabi niya. Ang boses ay basag. Babalik ako. Pumasok siya sa kanyang opisina, isinara ang pinto, at nanginginig na isinaksak ang memory card sa laptop. Lumabas ang mga video files, naka-timestamp. Hinanap niya ang petsa at oras ng gabing iyon. At sa pag-click niya ng play, nagsimulang umikot ang isang katotohanang babago sa lahat. Ang bawat segundo ng video ay parang karayom na tumutusok sa konsensya ni Enrico. Nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paanong si Yaya Ditas, sa halip na alagaan, ay inis na iniwan lang sa kuna si Baby Rafael na walang tigil sa pag-iyak. Nakita niya ang pagpasok ni Maria, ang pag-aalala sa mukha nito. Narinig niya ang mahinang pag-uusap, ang pakiusap ni Maria na subukang muli ang bote, at ang pabalang na sagot ni Ditas na, "Bahala ka dyan." At nakita niya ang sandaling nagbago ang lahat. Ang paglapit ni Maria sa kuna, ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, na tila may isang digmaan sa loob niya. Pagkatapos ay ang pag-iyak ni Rafael na biglang nanghina, ang tunog na parang isang pusang naghihingalo. Doon, nagwagi ang pagiging ina. Nakita ni Enrico ang walang kapantay na pag-iingat sa mga kamay ni Maria habang binubuhat nito ang bata. Nakita niya kung paano nito idinuyan, hinalikan sa noo, at sinubukang patahanin. At nang hindi pa rin ito tumigil, nakita niya ang desisyon sa mga mata ni Maria. Isang desisyon na hindi galing sa masamang intensyon, kundi sa purong awa at pagmamahal. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang huli. Nakita niya ang sarili niyang pagpasok sa silid. Ang mukha ay nababalutan ng galit na hindi para sa kanya, kundi para sa multo ng nakaraan. Narinig niyang muli ang bawat masasakit na salitang binitawan niya. Isa ka lang katulong. Isinara niya ang laptop ng may malakas na kalabog. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Isang malalim na ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tunog ng pagsisising walang kapantay.
Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay dumagan sa kanya na parang isang bundok. Hindi lang niya pinalayas ang isang inosenteng babae. Pinalayas niya ang tanging taong nagmalasakit sa kanyang anak. Ang nagligtas dito. Tumayo siya. Ang mga kamao ay nakakuyom. Ang pagsisisi ay mabilis na napalitan ng nag-aapoy na galit. Galit hindi kay Maria, kundi sa sarili niya. At kay Yaya Ditas. Lumabas siya ng opisina. Naabutan niya ang yaya na nag-aabang sa labas ng nursery, nagpapanggap na nag-aalala. Hindi na siya nagtanong. Hindi na niya kailangan. Kunin mo ang lahat ng gamit mo. Sabi niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Po? Sir, bakit po? Nagmamaang-maangang tanong ni Ditas. I said get your things, ulit ni Enrico, mas mariin, mas mapanganib. At lumayas ka sa pamamahay ko, now. Nang makita ang determinasyon at galit sa mga mata ni Enrico, namutla si Yaya Ditas. Wala na siyang nagawa, kundi ang tumalikod at gawin ang iniutos. Iniwan ni Enrico ang lahat sa doktor at sa mga natitirang kasambahay. Ang tanging nasa isip niya ay isa lang, hanapin si Maria. Ang una niyang pinuntahan ay ang employment agency na pinagkuhanan niya kay Maria. Pero ang ibinigay na address sa record nito ay isang lumang tirahan sa Tondo. Walang paligoy-ligoy, pinuntahan niya ito. Isang abandonadong boarding house ang kanyang nadatnan. Walang Maria, walang bakas. Bumalik siya sa kotse. Ang pag-asa ay unti-unting nauubos. Napasuntok siya sa Manibela. Saan siya hahanapin? Ang Maynila ay isang dambuhalang lugar. Ang paghahanap sa isang taong ayaw magpahanap ay parang paghahanap ng isang karayom sa gitna ng malawak na dagat. Napatingin siya sa dashboard, sa maliit na litrato ng kanyang yumaong asawa na laging nakasabit doon. Tinitigan niya ang nakangiting mukha nito. At doon, sa wakas, bumigay ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang mga luha na matagal niyang kinimkim ay bumuhos. Patawarin mo ako, mahal. Bulong niya sa hangin. I failed you. Naging inutil akong ama. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa bawat hikbi. Isang lalaking winasak ng sarili niyang kapabayaan at kalungkutan. Pagkatapos ng ilang minuto, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pag-iyak ay hindi makakatulong. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang isalba ang anak niya. At para magawa yon, kailangan niya si Maria. Bumalik siya sa mansyon. Halos wala ng pag-asa. Pumasok siya at nadatnan ng isa sa mga security guard na mag-out na. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Manong, tawag niya. Yung dating katulong, si Maria. May naikwento ba siya sa inyo? Kahit ano. Isang lugar, isang pangalan. Nag-isip ang gwardiya. Naku sir, mahiyain po yun eh. Pero, teka. Biglang nanlaki ang mata nito. May nabanggit po siya minsan sa akin. May kaibigan daw po siyang matalik, si Brenda. Nagtatrabaho daw po sa isang karinderya. Biglang nabuhayan ng dugo si Enrico. Saan? Saan daw ang karinderya? Hindi ko po sigurado, sir. Pero ang pagkakarinig ko po, sa may Quiapo daw. Quiapo. Ang salitang yon ay sapat na. Isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Walang sinayang na sandali. Sumakay siya sa kotse at pinaharurot ito patungo sa Quiapo. Dala ang isang panalangin sana, hindi pa huli ang lahat. Ang amoy ng pritong isda at kumukulong sabaw ang sumalubong kay Enrico pagbaba niya ng kanyang mamahaling sasakyan. Ang ingay ng mga nagtatawanan, ang kalansing ng mga kutsara at tinidor, ang sigaw ng mga tindera sa labas. Lahat ay banyaga sa kanyang pandinig. Ito ang mundo ni Maria. Isang mundong milya-milya ang layo sa tahimik at malalamig na pader ng kanyang mansyon. Pumasok siya sa loob ng karinderya. Ang kanyang suot na branded na polo at leather shoes ay agaw pansin sa lahat. Binaliwala niya ang mga mapanuring tingin. Ang kanyang mga mata ay naghahanap. Bawat sulok, bawat mesa. At doon, sa isang mesa sa gilid, nakita niya ito.
Nakaupo si Maria. Kaharap ang isang babaeng maikli ang buhok na walang tigil sa pagsasalita. Nakikinig lang si Maria, pero bakas sa kanyang mga mata ang isang kalungkutang hindi kayang itago ng anumang ngiti. Naglakad si Enrico papalapit. Ang unang nakapansin sa kanya ay ang kaibigan ni Maria. Mars, parang may... Natigilan si Brenda sa pagsasalita nang makilala kung sino ang papalapit. Agad siyang tumayo. Ang buong katawan ay tila naging isang pader sa pagitan ni Enrico at Maria. "Anong ginagawa mo dito?" Mataray na tanong ni Brenda. Sapat lang ang lakas para sila lang ang makarinig. Napatingin si Maria. Sa pagtama ng kanilang mga mata, nakita ni Enrico ang gulat na mabilis na napalitan ng sakit at pagkatapos ng isang malamig na pader. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang mahiyain at laging nakayukong katulong. "Maria, mag-usap tayo please," sabi ni Enrico. Ang boses ay desperado. "Umalis ka na," sagot ni Brenda. "Wala na kayong dapat pag-usapan. Pagkatapos mo siyang itapon na parang basura, may gana ka pang magpakita dito? The nerve!" "Hindi ikaw ang kinakausap ko," sabi ni Enrico. Ang mga mata ay nakatutok pa rin kay Maria. "Maria, I'm sorry. Nagkamali ako. Lahat-lahat kasalanan ko." Tumayo si Maria. Ang kanyang muka ay kalmado, pero ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay mahigpit na nakakuyom. "Tapos na tayo, Sir Enrico. Pakiusap. Umalis na po kayo." "Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan." Pakiusap niya. "It's about my son. It's about Rafael." Sa pagbanggit ng pangalan ng bata, may bahagyang nagbago sa mga mata ni Maria. Isang kislap ng pag-aalala. "Kailangan kanya, Maria. Nag-aagaw buhay siya." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Maria. Nakita ni Enrico ang paglambot ng kanyang ekspresyon. Pero nandyan pa rin si Brenda para patigasin itong muli. "At kasalanan niya yon, hindi kasalanan ng kaibigan ko," singit ni Brenda. "Huwag mong gamitin ang bata para makuha ang gusto mo." Ang mga customers sa paligid ay nagsisimula ng magbulungan, napapansin ang tensyon sa kanilang mesa. Naramdaman ni Enrico ang tingin ng lahat, ang kanyang pride, ang kanyang yaman, ang kanyang pangalan. Lahat ay walang kwenta sa sandaling iyon. Ang tanging mahalaga ay ang anak niyang nakahiga sa kama at ang babaeng nasa harapan niya na may hawak ng kaligtasan nito. Kaya ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaakalang gagawin niya sa buong buhay niya. Sa gitna ng maingay na karinderya, sa harap ng lahat ng mga estranghero, dahan-dahang lumuhod si Enrico Villaverde. Natigilan ang lahat. Pati si Brenda ay natameme. Ang mga bulungan ay naging ganap na katahimikan. "Patawarin mo ako," sabi ni Enrico. Ang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Ang mga matay nakatingin mula sa ibaba. "Alam ko, wala akong karapatang humingi ng kahit ano. Pero hindi ito para sa akin. Para ito sa anak ko. Mamamatay siya, Maria. Kung wala ka, mamamatay siya." Napalingon si Maria, hindi makayanan ang tanawin. Ang makita ang isang taong napakayaman at makapangyarihan na nakaluhod sa sahig para sa kanya ay isang bagay na hindi kayang iproseso ng isip niya. Ngunit habang nakatalikod siya, isang taksil na luha ang tumulo mula sa kanyang mata. Bumalik ang mga alaala. Ang init ng katawan ni Rafael. Ang pag-asa na naramdaman niya. Ang sakit ng pagkawala. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Dahan-dahan siyang humarap muli kay Enrico. Ang mukha ay blangko na ulit, pero may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Siya na ngayon ang may hawak ng kapangyarihan. Siya ang magdidikta. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. "Babalik ako," sabi niya. Ang bawat salita ay malinaw at may bigat. Pero sa isang kondisyon, 1 oras lang ang lumipas, ang parehong mamahaling sasakyan
na naghatid palayo kay Maria sa kahihiyan ay ang siya ring naghatid sa kanya pabalik. Ngunit ngayon, iba na ang lahat. Hindi na siya ang katulong na nakayuko. Siya ang pag-asa. Tahimik sila sa buong biyahe. Si Enrico, hindi makatingin ng diretsyo. Si Maria, nakatingin lang sa labas ng bintana. Ang isip ay inihahanda para sa kung anumang naghihintay sa kanya. Pagdating sa mansyon, muling bumukas ang malaking bakal na gate. Pero ngayon, para siyang isang reynang sinasalubong. Ang mga kasambahay ay nakatayo sa may pinto, nag-aabang. Ang doktor ay naroon din. Lahat ng mga mata ay nasa kanya. Kumusta po siya? Iyon ang unang tanong ni Maria. Ang boses ay kalmado, pero may bakas ng agarang pangangailangan. He's weak. Ayaw pa ring uminom. Sagot ng doktor. Mabuti at dumating ka. Dumaan si Maria sa gitna nila. Hindi siya tumingin kay Enrico. Naglakad siya ng diretso patungo sa nursery, bawat hakbang ay may bigat at layunin. Pagpasok niya sa silid, narinig niya ang mahinang pag-ungol ni Rafael. Nakahiga ito sa kuna, balot na balot ng kumot, pero halatang nilalamig pa rin. Nilapitan niya ito. Ang dating mapupulang pisngi ng sanggol ay maputla na. Maingat, buong ingat. Binuhat niya ang bata. Agad niyang naramdaman ang panginginig ng munting katawan nito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ipinapadama ang init na matagal nitong hinanap. Shh! Andito na si Mama. Bulong niya. Isang salitang kusa na lang lumabas sa kanyang mga labi. Hindi Yaya. Hindi Maria. Kundi Mama. Sa isang iglap na parang isang himala. Ang mahinang pag-ungol ni Rafael ay napalitan ng isang desperadong paghahanap. Ang munting bibig nito ay bumuka. Hinahanap ang pinagmulan ng init at amoy na pamilyar sa kanya. Naupo si Maria sa rocking chair sa sulok ng silid. Walang pag-aalinlangan, inayos niya ang kanyang damit at inilapit ang sanggol sa kanyang dibdib. Nang maramdaman ni Rafael ang init ng balat at ang pangakong dala nito, kagyat itong nagsimulang sumuso. Mahina sa simula. Pagkatapos ay may lakas at determinasyon na parang isang manlalakbay na nakahanap ng tubig sa gitna ng disyerto. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang narinig mula sa mga taong nakatayo sa may pinto. Ang doktor ay tumango, may ngiti ng paghanga sa kanyang mga labi. Si Enrico, na nakatayo sa pinakalikuran, ay napasandal sa pader. Ang tanawin sa kanyang harapan, ang babaeng kanyang sinaktan at ang anak na kanyang pinabayaan na ngayon ay magkadugtong sa isang sagradong sandali ay nagdulot ng halo-halong emosyon sa kanyang dibdib, kaligayahan, pasasalamat at isang napakalalim na hiya. Ilang minuto ang lumipas nang matapos kumain si Rafael. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, hindi na ito umiyak. Sa halip, ang mga mata nito ay dahan-dahang pumikit. Ang paghinga ay naging malalim at payapa. Ang mukha ay puno ng kapanatagan. Nakatulog ito nang mahimbing sa dibdib ni Maria. Dahan-dahang tumayo si Maria at maingat na inihiga ang sanggol sa kuna. Kinumutan niya ito at sa huling pagkakataon, hinaplos ang malambot nitong buhok. Pagharap niya, ang lahat ay nakatingin pa rin sa kanya, puno ng paggalang at paghanga. Hinarap niya si Enrico, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang kondisyon ko, simula niya, ang boses ay sapat lang na marinig nilang lahat. Babalik ako, pero hindi bilang katulong. Tumango si Enrico. Anything you want. Ako ang mag-aalaga kay Rafael. Lahat ng desisyon tungkol sa kanya, pagkain, pagtulog, kalusugan, ay dadaan sa akin. Walang pwedeng makialam. Kahit ikaw. Okay, agreed. Mabilis na sagot ni Enrico. Hindi ako maglalaba. Hindi ako maglilinis. Hindi ako magluluto para sa'yo. Ang tanging trabaho ko dito ay si Rafael. Understood. At huminto siya sandali.
Babayaran mo ako ng tama. Walang pag-aalinlangan sa boses ni Enrico. Name your price. Ngumiti si Maria ng mapait. Hindi pera ang tinutukoy ko. Ang bayad na gusto ko ay respeto. Tratuhin mo ako bilang tao. Ang huling salitang yon ay tumama kay Enrico ng mas malakas kaysa sa isang sampal. Yumuko siya. Oo, respeto. I promise. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Elvira. Ang mukha nito ay puno ng pagtataka sa dami ng tao sa nursery hanggang sa mahagip ng kanyang mga mata, si Maria. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Sigaw niya. Ang tingin ay lumipat kay Enrico. Enrico, are you out of your mind? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, lahat ay natigilan, nag-aabang sa magiging reaksyon ni Enrico. Ito ang unang pagsubok sa kanyang pangako. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi yumuko si Enrico sa kanyang biyenan. Humarap siya dito nang may bagong tuklas na tapang. She's staying, Mama, sabi niya nang may diin. Nandito siya para kay Rafael at wala kang karapatang questionin ang desisyon ko sa loob ng pamamahay ko. Gulat na gulat si Doña Elvira. Hindi siya makapaniwala sa narinig. At isa pa, dagdag ni Enrico, ang tingin ay lumipat mula kay Doña Elvira patungo sa lahat ng nasa silid. Isang formal na anunsyo. Mula ngayon, si Maria ang mag-aalaga sa anak ko. Ang salita niya tungkol kay Rafael ay batas. Understood? Isang katahimikan ang sumunod na binasag ng pagtango ng doktor at ng mga kasambahay. Tumingin si Maria kay Enrico. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Ang anino ng isang ama na handang ipaglaban ang kanyang anak. Pero ang tagpong yon ay biglang naputol nang tumunog ang telepono ni Enrico. Nakita niya ang pangalan ng kanyang abogado sa screen. Lumabas siya sandali para sagutin ito. Pagbalik niya, ang tapang sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding pag-aalala. Ano yon? Tanong ng doktor. Tumingin si Enrico kay Maria pagkatapos ay sa natutulog niyang anak. Si Doña Elvira, sabi niya. Ang boses ay mabigat. She's requesting for an emergency hearing. Gagamitin daw niya ang presensya ni Maria dito bilang ebidensya na isa akong immoral at pabayang ama. Ang conference room sa opisina ng abogado ni Enrico ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang pigil na paghinga ng mga taong nasa loob. Sa isang dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Maria katabi si Enrico at ang kanilang abogado. Si Attorney Reyes, sa kabilang dulo, si Doña Elvira, kasama ang sarili niyang abogado, ang mukha ay parang isang maskarang gawa sa yelo. Ito raw ay isang mediation meeting, isang huling pagkakataon para magkaayos bago ang formal na pagdinig sa korte. Pero alam ng lahat na walang mangyayaring pag-aayos. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Gaya ng napag-usapan, panimula ni Attorney Reyes sa formal na tono, nandito tayo para subukang resolbahin ang issue ng guardianship ni Rafael Villaverde sa isang mapayapang paraan. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Mapayapa? Putol ni Doña Elvira. Ang tawa nito ay walang kagalakan. There is nothing peaceful about what is happening in my son-in-law's house. Ang mga mata niyang parang sa isang lawin ay direktang tumama kay Maria. Hindi ko alam kung anong klaseng salamangka ang ginamit mo sa kanya, babae. Sabi ni Doña Elvira, ang bawat salita ay mababa at puno ng lason. Pero ang isang katulad mo, isang ahas na gumagapang sa dilim, ay walang lugar sa pamamahay ng anak ko. Donya, please. Awat ng sarili niyang abogado. Pero hindi siya nagpapigil. Sabihin mo sa akin, pagpapatuloy niya, nakatingin pa rin kay Maria. Magkano? Magkano ang bayad sa iyo ni Enrico para gamitin mo ang sarili mong katawan at ang kahinaan ng apo ko? Isang malaking swerte para sa isang mukhang perang katulad mo, hindi ba? That's enough, Mama.
Hindi na nakatiis si Enrico. "Sit down, Enrico." Pigil ni Attorney Reyes. "Hayaan mo siyang magsalita." Ngunit sa gulat ng lahat, si Maria ang nagsalita. Kalmado, tahimik, pero may bigat ang bawat pantig. "Hindi po ako ahas, Doña Elvira," sabi niya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tinititigan ng diretso sa mata ang matandang babae. "Isa po akong ina." Natigilan si Doña Elvira. Nagpatuloy si Maria. "Naiintindihan ko po ang sakit ng isang inang nawalan ng anak. Naiintindihan ko po ang takot ninyo para sa inyong apo." Ang mga salitang iyon ay hindi inaasahan. Kahit si Enrico at ang abogado niya ay napatingin kay Maria, nagulat sa kanyang tapang at dignidad. Sa Bicol, kwento ni Maria, ang boses ay bahagyang nanginig sa alaala. "May anak din po ako. Kinuha po siya ng bagyo. Hawak ko po siya, pero inanod siya ng tubig. Wala po akong nagawa." Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi, pero mabilis niya itong pinunasan. "Ang butas na iniwan niya sa puso ko, walang hangganan. Akala ko po, habang buhay na akong ganito. Pero nang makita ko si Rafael, nang marinig ko ang iyak niya, parang narinig ko po ulit ang anak ko, ang pag-aalaga ko po sa kanya. Hindi iyon plano. Iyon po ang gamot sa sakit ko. At sa tingin ko po, gamot din sa sakit niya." Tumingin siya muli kay Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay hindi na natatakot, kundi puno ng isang malinaw na katotohanan. "Maaari niyo po akong tawaging kahit ano. Katulong, mga agaw, mukhang pera. Pero hindi niyo po pwedeng alisin sa akin ang isang bagay. Mahal ko po ang apo ninyo. Mahal na mahal." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Enrico ay nakatitig lang kay Maria, puno ng paghanga at pagsisisi. Nakita niya ngayon, hindi lang ang isang mabuting tao, kundi isang babaeng may pambihirang lakas ng loob. Ngunit ang epekto kay Doña Elvira ay kabaligtaran. Ang sinseridad ni Maria ay lalo lang nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang galit. Tumawa siya ng pagak. "Pagmamahal? Anong alam ng isang katulad mo sa pagmamahal? Ang alam mo lang ay kung paano manamantala." May kinuha siya mula sa kanyang mamahaling bag, isang brown envelope. Mula roon, inilabas niya ang isang litrato at ibinato ito sa gitna ng mesa. Gumulong ito at huminto sa mismong harapan ni Maria. Iyon ang litrato niya. Ang litrato niya habang pinapasuso si Rafael sa nursery. Isang intimate na sandali, isang sagradong koneksyon na ngayon ay ginawang isang maruming ebidensya. Ngumisi si Doña Elvira. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng korte tungkol sa kahalayan na ito. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang larawan ay nakapatong sa dashboard ng kotse, isang paalala ng kahihiyan at ng nagbabadyang panganib. Si Enrico, nakaraniwang puno ng kumpiyansa sa likod ng manibela, ay nagmamaneho ngayon na may kunot sa noo at higpit sa panga. Si Maria naman ay nakatingin lang sa labas, pinapanood ang pagdaan ng mga gusali at mga tao. Pero ang isip niya ay nasa loob ng malamig na conference room. Pagdating sa bahay, ang unang sumalubong sa kanila ay ang malakas na pag-iyak ni Rafael. Isang kasambahay ang nagmamadaling lumapit, mukhang natataranta. "Sir, Ma'am, ayaw po niyang tumahan. Ayaw din pong dumede sa bote," sabi nito. Ang tunog ng iyak na yon ay tila isang malakas na hangin na nagtaboy sa lahat ng lason mula sa mediation. Walang sabi-sabi, iniwan ni Maria ang lahat at nagmamadaling umakyat patungo sa nursery. Sumunod naman si Enrico. Pagpasok nila, agad na kinuha ni Maria si Rafael mula sa kuna. Niyakap niya ito, idino yan, at binulungan ng mga salitang pampakalma. Sa loob lang ng ilang segundo, ang malakas na pag-iyak ay naging mahinang pagsinok hanggang sa tuluyan itong napalitan ng payapang paghinga. Nakatayo lang si Enrico sa may pinto,
isang tahimik na saksi. Ang koneksyon ng dalawa ay hindi maipaliwanag ng siyensya o ng batas. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na totoo. Gabi na. Hindi na sila nag-usap tungkol sa korte. Ang tanging mahalaga ay ang kasalukuyan. Dahil hindi pa rin mapakali si Rafael, nagdesisyon silang dalhin ito sa sala kung saan mas maliwanag at hindi gaanong nakakulong ang pakiramdam. Si Maria ay nakaupo sa isang malaking sofa, habang si Enrico naman ay sa silyang katapat. Nagpapanggap na nagbabasa ng papeles, pero ang totoo'y bawat galaw ni Maria at Rafael ay kanyang pinagmamasdan. Ito ang pinakamahabang oras na magkasama sila sa iisang silid nang hindi nag-aaway o nag-iiwasan. Gutom na siguro siya ulit. Basag ni Maria sa katahimikan. Agad na tumayo si Enrico. Ako na. Ako nang kukuha ng bote niya. Sinubukan niyang magtimpla ng gatas, isang gawain na mukhang simple pero para sa kanya ay kasing komplikado ng isang corporate merger. Natapon ng powder, kumalat ang tubig. Napabuntong hininga siya sa sariling pagkakamali. Mula sa sofa, isang mahinang tawa ang narinig niya. Napalingon siya. Nakita niyang nakatakip ng kamay sa bibig si Maria. Pinipigilan ang pagtawa. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya itong tumawa. Isang tunay, hindi pilit na tawa. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, gumaan ang pakiramdam niya. Tulungan na po kita, sir, sabi ni Maria. Ang ngiti ay naroon pa rin sa kanyang mga labi. Tumabi ito sa kanya sa maliit na pantry at tinuruan siya sa tamang paraan. Ang kanilang mga balikat ay nagdikit. Ang kanilang mga kamay ay saglit na nagtama habang inaabot ang bote. May isang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Hindi romansa, kundi isang uri ng pag-unawa. Bumalik sila sa sala. Habang pinapadede ni Maria si Rafael, nagsimulang magkwento si Enrico. Ang boses ay mahina. Ang asawa ko, si Clarice. Panimula niya. She would have been a great mother. Sobrang excited siya kay Rafael. Siya ang pumili ng lahat ng gamit dito. Ang kulay ng pintura, ang mga laruan. Tumingin siya sa malayo. Ang mga mata ay puno ng alaala. Pero hindi niya nagawa. Hindi man lang niya nahawakan. Tumingin si Maria sa kanya. Ang mga mata'y puno ng pakikiramay. Ngayon, naiintindihan na niya kung saan nanggagaling ang sakit at galit ng lalaki. Ako rin po, mahinang sagot ni Maria. Ang anak ko, si Michael. 1 linggo pa lang po siya. Ang pangarap ko lang noon ay makita siyang lumaki, makitang maglakad, magsalita. Hindi niya na ituloy. Sa gabing iyon, hindi sila si Enrico Villaverde, ang mayamang negosyante, at si Maria de la Cruz, ang babaeng mula sa probinsya. Sila ay 2 taong pinag-isa ng parehong sugat. Ang sakit ng pagkawala. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang cellphone po ni Maria. Isang numero na hindi nakarehistro. Nag-alinlangan siyang sagutin. Sino yan? Tanong ni Enrico. Hindi ko po alam, pero si Brenda po ito. Sagot ni Maria. Nakilala ang boses ng kaibigan. Mars, may good news ako. Masiglang sabi ni Brenda sa kabilang linya. Yung pinsan ko na nagtatrabaho sa isang subdivision sa Alabang. Naalala niya yung Yaya Ditas na kinukwento mo. Nakita niya. Alam niya kung saan nakatira ngayon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Maria. Tumingin siya kay Enrico. Nahanap na ni Brenda kung saan nakatira si Yaya Ditas. Ang address na ibinigay ni Brenda ay nagturo sa kanila sa isang maliit, masikip na apartment complex sa labas ng Alabang. Malayo sa karangyaan ng mansyon kung saan dating nagtatrabaho si Yaya Ditas. Dito, ang mga pader ay manipis at ang bawat bulong ay maaaring marinig ng kapitbahay. Nag-iwan si Enrico ng 2 kasambahay upang tulungan si Maria sa pag-aalaga kay Rafael. Siya at si Attorney Reyes ang personal na pumunta sa lugar. Hindi ito isang opisyal na pagbisita. Ito ay isang pangingilatis
Isang huling subok bago ang digmaan sa korte. Kumatok sila sa isang kinakalawang na pinto sa ikalawang palapag. Ilang sandali pa, bumukas ito ng bahagya. Sumilip ang mukha ni Yaya Ditas. Nang makilala kung sino ang nasa labas, ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Sinubukan niyang isara ang pinto, ngunit mabilis na naharang ito ng paa ni Attorney Reyes. "Maari ba kaming pumasok, Miss Ditas?" Formal na tanong ng abogado. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Walang nagawa si Ditas kundi ang pagbuksan sila. Ang loob ng apartment ay kalat at madilim. Naupo sila sa luma at halos bumaon ng sofa. "Anong kailangan niyo sa akin?" tanong ni Ditas. Pilit na pinatatatag ang boses. "Alam na namin ang lahat," diretsong sabi ni Enrico, walang paligoy-ligoy. "Alam namin ang tungkol sa kamera at alam namin ang tungkol sa mga tawag mo kay Doña Elvira." Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Ditas. Wala akong alam sa sinasabi niyo." Ngumiti si Attorney Reyes, isang ngangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Alam mo, Miss Ditas, sa ilalim ng batas, ang ginawa mong kapabayaan kay Rafael ay may katumbas na kaso. Child endangerment. Pwede kang makulong. At ang pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa sa korte. Perjury yon, mas mabigat na kaso." Ang bawat salita ng abogado ay parang isang pako na unti-unting ibinabaon sa kabaong ni Ditas. Pero pagpapatuloy ng abogado, "May pagkakataon ka pa. Tulungan mo kami at tutulungan ka namin. Ang kailangan lang namin ay ang katotohanan." Nagsimulang umiyak si Ditas, isang iyak ng takot at pagkatalo. "Matagal na po akong nagsisilbi sa pamilya ni Doña Elvira." Simula niya sa pag-amin. "Siya po ang nagpasok sa akin kay Sir Enrico. Utos niya po ang lahat. Bantayan daw po si Sir. I-report ko raw po ang lahat ng mali niyang ginagawa." "Pati ang pagsisinungaling tungkol kay Maria?" tanong ni Enrico. Ang boses ay puno ng hinanakit. Tumango si Ditas habang humihikbi. "Opo. Nang makita ko po si Ma'am Maria na pinapasuso si Sir Rafael, alam ko pong yun na ang pagkakataon. Tinawagan ko po si Donya. Sabi niya, galingan ko raw po ang pag-arte. Pinalabas niya pong kahalayan ang ginawa ni Ma'am Maria." "At ang pera?" tanong ni Attorney Reyes. "Paano kanya binayaran?" "Pinapadeposito niya po sa account ng anak ko sa probinsya," sagot ni Ditas. "Para daw po hindi matunton sa pangalan ko." Iyon na, ang huling piraso ng ebidensya. "Kailangan namin ng testimonya mo, Ditas," sabi ni Enrico. "At kailangan namin ng kopya ng mga bank statement na yon." Sa gitna ng kanyang pag-iyak, tumango si Yaya Ditas. Sa puntong yon, ang katapatan niya kay Doña Elvira ay natalo na ng takot para sa sariling kapakanan. Umalis sila Enrico na dala ang isang maliit na sinag ng pag-asa. Sa kanilang pagbabalik, agad na ibinalita ni Enrico ang magandang balita kay Maria. "Ibig sabihin, may laban na tayo?" tanong ni Maria, ang mga matay nagliliwanag. "Higit pa sa may laban," sagot ni Attorney Reyes, "ito na ang magpapapanalo sa atin." Ang araw ng pagdinig ay dumating. Ang courtroom ay puno ng tensyon. Buong kumpiyansang umupo si Doña Elvira at ang kanyang abogado, hindi alam ang bombang sasabog sa kanilang harapan. Inilatag ng kampo ni Enrico ang kanilang mga ebidensya. Ang video, ang testimonya ng doktor, at ang bank statement ng anak ni Ditas. Pagkatapos, tinawag nila ang kanilang huling testigo. The prosecution calls Ditas Pascual. Nang pumasok si Yaya Ditas sa silid, ang mukha ni Doña Elvira ay hindi maipinta. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho, napalitan ng gulat at pagtataksil. Sa witness stand, isinalaysay ni Ditas ang lahat, bawat detalye ng utos, bawat kasinungalingan. Pagkatapos ng lahat ng testimonya, tumayo ang hukom. Ang lahat ay napatahimik. Pagkatapos suriin ang lahat ng ebidensya, sabi ng hukom, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, ang korte ay kailangan ng panahon
upang magbigay ng pinal na desisyon. Ipapahayag ko ang aking hatol bukas ng umaga. Isang gabi pa ng paghihintay, isang gabi pa ng kawalan ng kasiguraduhan. Ang kinabukasan ni Rafael ay nakasalalay pa rin sa isang manipis na hibla ng pag-asa. Ang gabi bago ang araw ng hatol ay ang pinakamahaba sa buhay ni na Enrico at Maria. Walang nagsalita tungkol sa korte. Walang nagsalita tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari bukas. Sa halip, ang buong atensyon nila ay nakatuon kay Rafael, nang ngayon ay masigla na at panay na ang nangangiti, tila walang kamalay-malay sa digmaang ipinaglalaban para sa kanya. Kinabukasan, ang hangin sa loob ng courtroom ay mas mabigat kaysa sa dati. Bawat segundo ng paghihintay sa pagdating ng hukom ay parang isang oras. Si Maria, na nakaupo sa likod ni Enrico, ay mahigpit na hawak ang isang maliit na rosaryo sa loob ng kanyang palad. Si Enrico naman, bagamat pilit na pinapakita ang katatagan, ay hindi mapakali. Ang kanyang mga daliri ay patuloy na naglalaro sa kanyang ballpen. Sa kabilang panig, si Doña Elvira ay nakaupo ng tuwid na tuwid. Ang mukha ay isang blangkong pader. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay habang inaayos ang kanyang pamaypay ay nagpapakita ng kanyang tunay na nararamdaman. Sa wakas, pumasok ang hukom. Tumayo ang lahat. Manatiling nakaupo, sabi ng hukom. Kinuha niya ang isang salansan ng papel at inayos ang kanyang salamin. Ang bawat kilos niya ay tila sinadya upang pahabain ang paghihirap ng lahat. Pagkatapos ng masusing pagsusuri sa lahat ng ebidensya at testimonya na inilatag sa hukumang ito, panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at makapangyarihan. Ang korte ay nakarating na sa isang desisyon. Huminto siya sandali, tinitingnan ang bawat mukha sa silid. Ang petisyon ni Geng Elvira Vidia de Alcantara para sa sole guardianship ni Rafael Villaverde ay ibinabasura. Isang kolektibong buntong hininga ang kumawala mula sa panig ni na Enrico. Napapikit si Maria at hinigpitan ng hawak sa rosaryo, isang tahimik na pasasalamat. Si Enrico ay napasandal sa kanyang upuan. Ang tensyon na bumalot sa kanya sa loob ng maraming linggo ay biglang nawala. Ngunit hindi pa tapos ang hukom. Dagdag pa rito, pagpapatuloy nito, ang tingin ngayon ay nakatuon kay Doña Elvira. Ang hukumang ito ay nagbibigay ng isang matinding babala laban sa anumang pagtatangkang manipulahin na pahin ang batas para sa personal na interes. Ang paggamit sa isang bata bilang kasangkapan sa isang alitan ay isang bagay na hindi palalampasin ng korte na ito. Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Doña Elvira. Nanatili siyang hindi kumikibo, ngunit ang pamumula ng kanyang mga pisngi ay sapat ng sagot. At panghuli, sabi ng hukom, ang tingin ay lumipat kay Maria. Nais ng korte na ito na kilalanin ang ginawa ni Bidi Maria de la Cruz. Sa isang mundong puno ng kasakiman, ang kanyang ginawa ay isang paalala na ang pagmamahal ng isang ina ay walang kinikilalang dugo o apelyido. Ito ay isang kilos ng tunay na pagmamalasakit at kabayanihan. Sa pagkakataong yon, hindi na napigilan ni Maria ang kanyang mga luha. Pero ngayon, ito ay mga luha ng ginhawa, luha ng pagkilala. Nang matapos ang sesyon, mabilis na lumabas si Doña Elvira at ang kanyang abogado. Walang lingon-lingon. Hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo. Naiwan sa loob sina Enrico, Maria at Attorney Reyes. Nagingitian sila, isang nangiti ng tagumpay. Salamat ate, sabi ni Enrico, kinakamayan ng abogado. Trabaho ko lang yon, sagot ni Attorney Reyes. Pero ang totoong nagpanalo sa kasong ito, tumingin siya kay Maria, ay siya. Umalis ang abogado, iniwan ang dalawa. Sa unang pagkakataon, wala na ang anino ng korte, wala na ang banta ni Doña Elvira. Sila na lang. Ang pagbabalik sa mansyon ay puno ng gaan.
Ang mabigat na ulap na matagal na nakalambong sa bahay ay tila naglaho na. Sinalubong sila ng mga masayang mukha ng mga kasambahay. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Rafael sa kanyang kuna, nakatayo sina Enrico at Maria sa may bintana ng nursery, tahimik na pinagmamasdan ang mga bituin. "Salamat, Maria," basag ni Enrico sa katahimikan. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan." Ngumiti lang si Maria. "Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin pagkatapos nito." Pagpapatuloy ni Enrico, ang boses ay puno ng sinseridad. "Pero isa lang ang sigurado ako." Humarap siya kay Maria. "Maria, huwag ka nang umalis. Dito na kayo. Maging pamilya tayo." Ang mga salitang "maging pamilya tayo" ay nanatiling nakalutang sa hangin sa pagitan nilang dalawa. Isang alok, isang pangarap, isang bagay na hindi inaasahan ni Maria. Hindi siya nakasagot agad. Ang konsepto ng pamilya para sa kanya ay nababalot ng sakit at pagkawala. Ang muling pagtitiwala sa isang bagay na minsan nang winasak ay hindi madali. "Hindi mo kailangang sumagot ngayon," mabilis na sabi ni Enrico, napansin ang kanyang pag-aalinlangan. "Sapat nang nandito ka. Nandito kayo para kay Rafael." Ngumiti si Maria bilang tugon, isang ngiting nagpapahiwatig ng pasasalamat sa pangunawa nito. Sa mga sumunod na araw, tinupad ni Enrico ang kanyang pangako. Hindi na niya ito pinilit sa usapan. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang sinseridad sa pamamagitan ng gawa. Nagsimula siyang umuwi ng maaga mula sa opisina. Tinanggihan niya ang mga business trip. Ang dating opisina, sa loob ng bahay na laging sarado, ay madalas nang bukas. Madalas, makikita siyang nakatayo lang sa may pinto ng nursery. Tahimik na pinapanood si Maria na nag-aalaga kay Rafael na para bang nag-aaral. Isang hapon, naabutan ni Maria si Enrico na sinusubukang buhatin si Rafael mula sa kuna. Ang higanting lalaki ay mukhang takot na baka mabitawan ang maliit na sanggol. Ang kanyang mga braso ay naninigas, ang kanyang mga galaw ay alanganin. Hindi ganyan, sir," natatawang sabi ni Maria. Lumapit siya at itinuro ang tamang paraan. "Dapat suportado ang leeg." Anya, ginagabayan ng kamay ni Enrico. At dahan-dahan lang, sa ilalim ng kanyang paggabay, sa wakas ay nagawa ni Enrico na buhatin ng tama ang kanyang anak. Hawak niya si Rafael sa kanyang mga braso, nakatingin sa munting mukha nito na parang ito ang unang pagkakataon. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga ganitong eksena ay naging pangkaraniwan. Si Enrico na nagpapatulong magpalit ng diaper. Siya na sumusubok magpakain gamit ang bote. Bawat maliit na tagumpay ay isang malaking hakbang palayo sa dating Enrico na walang pakialam. Isang araw, habang abala sila sa paglalaro ni Rafael sa sala, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Doña Elvira. Agad na bumigat ang hangin. Tumayo si Enrico, handang protektahan ang kapayapaan na unti-unti nilang binubuo. Ngunit sa gulat niya, ang kanyang biyenan ay hindi dumating para makipag-away. Ang matandang babae ay nakatingin lang sa kanyang apo, na ngayon ay masaya at malusog sa mga bisig ni Maria. May lungkot at panghihinayang sa kanyang mga mata. Naglakad siya papalapit, hindi kay Enrico, kundi kay Maria. Hindi siya nagsalita. Wala siyang sinabing sorry o patawad. Sa halip, may iniabot siyang isang maliit at magandang kahon. "Para sa apo ko," sabi niya sa mahinang boses. Kinuha ito ni Maria at binuksan. Sa loob, may isang maliit na gintong medalyon ng Saint Christopher, ang patron ng mga manlalakbay. Isang tahimik na pag-amin, isang tahimik na basbas para sa kaligtasan ng bata. Pagkatapos noon, tumalikod na si Doña Elvira at umalis. Ang simpleng gesto na yon ay parang isang huling pagsasara ng isang masakit na kabanata. Ito ang hudyat ng pagtanggap at sa isang paraan ng kapatawaran. Kinagabihan,
Habang pinapatulog ni Maria si Rafael, pumasok si Enrico sa silid. May dala siyang isang sobre. Para sa'yo, sabi niya. Binuksan ito ni Maria. Sa loob, mga papeles para sa isang educational plan at isang life insurance policy. Parehong nakapangalan kay Maria de la Cruz. Hindi ko kayang bayaran ang ginawa mo para sa amin, Maria, sabi ni Enrico. Pero gusto kong bigyan ka ng isang bagay na sayo lang. Isang bagay para sa kinabukasan mo. Tumingin si Maria mula sa mga papel patungo kay Enrico. Ang lalaking minsang tumawag sa kanya na hamak na katulong ay siya na ngayong nag-aalala para sa kanyang kinabukasan. May isa pa, sabi ni Enrico. Tila nahihiya. Nagpa-schedule na ako ng binyag para kay Rafael sa darating na Sabado at isinulat ko ang pangalan mo bilang isa sa mga ninang. Napatingin si Maria sa kanya. Gulat. Ano man ang maging desisyon mo tungkol sa alok ko, pagpapatuloy ni Enrico. Kung mananatili ka o hindi, gusto kong malaman mo na habang buhay, bahagi ka na ng buhay ng anak ko. At habang buhay, tatanawin naming utang na loob ito sa'yo. Ang mga salitang yon, ang mga gestong yon, ang unti-unting pagpapakita niya ng pagbabago, iyon ang naging sagot sa lahat ng pag-aalinlangan ni Maria. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti na nagmula sa isang pusong nagsisimula ng mabuo muli. Salamat, Enrico, sabi niya. Sa unang pagkakataon ay tinawag ito sa kanyang pangalan. Karanggalan kong maging ninang ni Rafael. Ang araw ng binyag ni Rafael ay hindi magarbo. Walang malaking handaan sa isang mamahaling hotel. Walang daan-daang bisita. Sa halip, ginanap ito sa isang maliit at lumang simbahan na napapalibutan ng malalaking puno ng akasya. Ang parehong simbahan kung saan bininyagan si Enrico noong siya ay sanggol pa. Ang mga dumalo ay iilan lang. Si Enrico, hawak-hawak si Rafael na nakasuot ng puting-puting na damit binyag. Si Maria na nakatayo sa kanyang tabi. Simple pero may dignidad sa suot na puting bestida. Si Brenda na hindi maitago ang nangiti ng tagumpay at pagmamalaki para sa kaibigan ay isa rin sa mga ninang. At iilang malalapit na kaibigan ni Enrico. Iyon lang. Isang selebrasyong pribado at puno ng kahulugan. Habang isinasagawa ng pari ang seremonya, ang sinag ng araw mula sa stained glass window ay tumatama sa kanilang tatlo na para bang isang basbas mula sa kalangitan. Nang buhusan ng banal na tubig ang ulo ni Rafael, hindi ito umiyak. Sa halip, tumingin lang ito sa mga mukha ng kanyang ama at ng babaeng kinikilala niyang ina. Ang mga matay bilog at puno ng pagtitiwala. Pagkatapos ng seremonya, isang maliit na salo-salo ang idinaos sa hardin ng mansyon. Ang dating malungkot at tahimik na lugar ay napuno ngayon ng mahinang tugtugin at masayang tawanan. Nilapitan ni Brenda si Maria habang karga-karga nito si Rafael. Mars, bulong ni Brenda, tingnan mo ang sarili mo. Para kang isang diwata. Napangiti si Maria. Salamat sa iyo, Mars. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Ano ka ba? Sabi ni Brenda. Niyakap ang kaibigan. Sabi ko na nga ba, may gantimpala ang mga pusong busilak at yang alaga mo. Tumingin siya kay Enrico na masayang nakikipag-usap sa mga bisita. Mukhang natuto na ng leksyon niya. Sa isang sandali, nagtama ang tingin ni na Enrico at Maria mula sa magkabilang dulo ng hardin. Ngumiti si Enrico sa kanya. Isang ngiting totoo, puno ng pasasalamat at isang damdaming hindi pa niya masabi sa salita. Ngumiti rin si Maria pabalik. Nang paunti na ang mga bisita, nilapitan ni Enrico si Maria. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango si Maria. Sobra pa sa okay. Gusto kitang pasalamatan ulit, Maria. Para sa lahat. Hindi mo na kailangang gawin yan, Enrico. Ang makita lang na masaya at malusog si Rafael, sapat na yon sa akin. Tinitigan ni Enrico si Maria, pagkatapos ay ang anak nilang mahimbing na natutulog sa mga bisig nito. Ang pamilyar na tanawin na yon,
Isang imahe ng kapayapaan at pagkakumpleto ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para sabihin ang mga salitang matagal nang nabubuo sa kanyang puso. Kinuha niya ang kamay ni Maria. Nagulat ito, pero hindi niya ito binawi. Maria, sabi niya, ang boses ay seryoso at puno ng sinseridad. Noong una kitang makita, ang tingin ko sa'yo ay isang katulong. Noong bumalik ka, ang tingin ko sa'yo ay isang anghel na nagligtas sa anak ko. Pero ngayon, humigpit ang hawak niya. Ngayon, kapag tinitingnan kita, ang nakikita ko ay pamilya. Tumingin siya sa mga mata ni Maria. Hindi lahat ng pamilya ay binubuo ng dugo. Minsan, gawa sila sa pagmamahal. Hindi sumagot si Maria, hindi na kailangan. Ang mga luha ng kaligayahan na namuo sa kanyang mga mata at ang nangiting sumilay sa kanyang mga labi ay sapat ng sagot. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng hardin na dati saksi sa kalungkutan, isang bagong pamilya ang isinilang. Hindi mula sa batas o sa dugo, kundi mula sa mga durog na pusong natutong magmahal muli. 1 taon ang lumipas. Ang hardin na dati tahimik ay puno na ngayon ng tawanan ng isang batang paslit. Si Rafael, na ngayon ay isa ng malusog at bibong isang taong gulang, ay tumatakbo-takbo sa malambot na damuhan. Ang kanyang mga hakbang ay hindi pa perpekto, medyo pa ika-ika pa, ngunit puno ng saya at pananabik. Dahan-dahan lang, anak! Sigaw ni Maria mula sa di kalayuan, kung saan naghahanda siya ng munting merienda sa isang picnic blanket. Ang salitang anak ay lumalabas na ngayon sa kanyang bibig ng napaka-natural na para bang ito ang salitang isinilang siyang bigkasin. Sa kabilang dulo ng hardin, nakaupo si Enrico sa isang bench. Hawak ang isang libro, pero ang mga mata ay nakatuon sa kanyang mag-ina. Ang dating blangko at malungkot niyang mga mata ay napalitan na ng isang kislap na puno ng init at pagmamahal. Mama! Papa! Sigaw ni Rafael. Itinuturo ang isang paru-parong lumilipad. Ngumiti si Enrico. Lumapit siya at binuhat ang kanyang anak. Ang galing-galing naman ng baby boy ni Papa. Sabi niya, hinalikan ito sa pisngi. Lumapit sila kay Maria at umupo sa tabi nito sa blanket. Ang eksena ay perpekto. Isang ordinaryong hapon para sa isang ordinaryong pamilya. Walang bakas ng sakit at gulo ng nakaraan. Minsan, dumadalaw si Doña Elvira. Ang kanyang mga pagbisita ay hindi na puno ng tensyon. Dala-dala niya ang mga laruan para sa kanyang nag-iisang apo. Ang kanyang pakikitungo kay Maria ay formal pa rin, ngunit meron ng respeto. Sa kanyang sariling paraan, natutunan niyang tanggapin ang pamilyang binuo ng kapalaran para sa kanyang apo. Nahanap na ni Maria ang kapayapaan. Ang butas sa kanyang puso na iniwan ng kanyang panganay ay hindi kailanman mapupunuan. Ngunit ang pagmamahal niya kay Rafael ay lumikha ng isang bagong espasyo, isang bagong silid sa kanyang puso kung saan ang kaligayahan ay posible muli. Hindi niya pinalitan ang nawala. Dinagdagan niya ang kanyang kakayahang magmahal. Habang pinapakain ni Enrico ng saging si Rafael, hinawakan ni Maria ang kamay nito. Napatingin si Enrico sa kanya, nagtatanong. Ngumiti lang si Maria. Isang nangiting nagsasabi ng lahat, ng pasasalamat, ng kapanatagan, ng pagmamahal. Biglang tumingin si Rafael sa mukha ni Maria. Ang kanyang maliliit na kamay ay dumampi sa pisngi nito. At mula sa kanyang munting bibig, lumabas ang isang salitang matagal na nitong pinapraktis. Mama. Natigilan si Maria. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto. Tumingin siya kay Rafael, pagkatapos ay kay Enrico, ang mga matay nagsisimula ng manlabo dahil sa mga luhang namumuo. Mama, ulit ng bata. Mas malinaw, mas masaya. Hindi na napigilan ni Maria ang pag-iyak, ngunit ito ang pinakamatamis na luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Niyakap niya si Rafael ng mahigpit. Lumapit si Enrico
at niyakap silang dalawa. Sa ilalim ng lilim ng puno ng akasya, sa isang ordinaryong hapon, ang tatlong durog na kaluluwa na pinagtagpo ng trahedya ay sa wakas ay naging isang buo. Hindi na kailangan ng mga salita. Hindi na kailangan ng mga pangako. Ang tanging naroon ay ang init ng kanilang mga yakap, ang tunog ng tawanan ng isang bata, at ang tahimik na pangunawa na ang pamilya ay hindi palaging tungkol sa simula. Minsan, ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa buhay at sa pag-ibig. At dito po nagtatapos ang kwento ng isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng puso. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali. Hindi naging madali ang isulat ang bawat kabanata. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang eksena kung saan pinalaya si Maria, kasabay ng kanyang mga luha ang bigat na naramdaman ko. Dahil ang kwentong ito, bagamat isang likhang isip, ay hango sa mga totoong damdamin na nasasaksihan natin sa araw-araw. Ang walang hanggang sakripisyo ng isang ina at ang pag-asang kayang ayusin ng pag-ibig kahit ang pinakabasag na mga piraso. Ito ay isang paalala na sa bawat dilim, may laging isang munting liwanag ng pag-asa na nag-aabang, na ang bawat butil ng kabutihan, gaano man kaliit, ay may kakayahang tumubo at magbunga ng pagbabago. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pagpapatawad, hindi lang para sa taong nagkasala, kundi para na rin sa sarili nating mga puso, upang tayo ay tuluyang lumaya. Kaya narito ang isang tanong na iiwan ko sa inyo. Kung ikaw si Maria, sa kabila ng lahat ng sakit at kahihiyan, magagawa mo pa rin bang buksan ang iyong puso para magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon? Nais naming marinig ang inyong saloobin. Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, isang like at share ay malaking tulong na po upang maabot pa natin ang mas maraming puso. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso.